Masaya si Isaac Go nang muling bigyan ng Barangay Ginebra ng pagkakataon na ipakita ang kakayahan nito sa susunod na season. Tahasa namang inamin ni Dwight Ramos na kakailanganin nila ang tikas ni Kai Sotto sa laban ng Gilas sa Australia at New Zealand. At si Miss Erica D. dinispacha ang isyong posibleng Team B ng Gilas ang binubuo ni Coach Norman Black para sa SEA Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Pangako ang tila binitiwan ni Isaac Go para sa Barangay Ginebra nang mabigyan pa ito ng pagkakataong manatili sa koponan matapos itong hindi makasama sa hanay bunga ng injury. Ayon sa balita, 1 taon pa ang ibinigay sa kanya ng paboritong koponan ng masa. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Isaac Go sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Nagpapasalamat ako na pinagkatiwalaan nila ako. Binigyan ako ng 1 taong extension at naniniwala silang posible akong makatulong sa team. Excited na akong makabalik. Gusto kong suklian yung tiwala nila sa akin na ipinagpalit nila ako para mapasama sa team. Hindi ko pa na ipapakita kung ano talaga ang kaya kong gawin. Yun ang talagang inaabangan ko, na masuklian ang tiwalang ibinigay nila nang kunin nila ako at bigyan ng 1-year extension. So kung maalala natin mga ka-playoffs, halos 1 taon na siyang wala sa Barangay Ginebra, sa hanay ng Barangay Ginebra dahil sa ACL injury. Tama siya doon ha. Hindi pa niya na ipapakita talaga yung dapat niyang ipakita sa team kung paano siya makakatulong doon. Kasi dapat nagawa niya na yan. Ang problema, ayun, dumaan siya sa rehab dahil sa ACL. Kaya halos kulang ang Gene Kings sa nakaraang season. September 7 siya na-injured kung hindi tayo nagkakamali. Tapos 7 laro rin lang ata yung nagawa niya sa Barangay Ginebra. Kaya sobrang laki ng ibinigay na tiwala ng team sa kanyang pagpirma ulit para sa 1 taong extension. Sa ngayon, base sa report, hindi pa sure kung kailan siya makababalik sa bakbakan. Pero umaasa siya na makiklear na ng mga doktor para sa Barangay Ginebra. Base pa rin sa report, gigil na siya makabalik sa eksena. Pero yun na nga yun may proseso umano yung kanyang pagbabalik. Kaya kailangan din daw niyang intindihin yun dahil mahirap na magkamali na naman sa mga susunod na pagkakataon. Baka kasi pwede na sa isip niya pero hindi pa pala kaya ng kanyang pinagaling na injury. So mahirap kung basta-basta na lang siya magdidesisyon sa pagbabalik. Para naman sa akin, pinabalik siya talaga dito para matulungan niya ang Barangay Ginebra. Si Stephen Holt na nakasama niya sa trade, kuminang na talaga siya dito sa Gene Kings. Kaya tingin natin, sobrang nanghihinayang din si Isaac Go na hindi niya nagawa or hindi niya magawa ang dapat ay ginagawa niya dahil sa injury na nakuha niya sa Barangay Ginebra. Kung nabigyan ng isa pang pagkakataon si Isaac Go para sa Barangay Ginebra, hindi naman ikinaila ni Dwight Ramos na kakailanganin nila si Kai Sotto sa oras na harapin ang Gilas ang New Zealand at Australia sa nakaschedule na window ng World Cup qualifiers. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Dwight sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Hindi ako sigurado sa recovery niya, pero kung hindi man sa Nobyembre, ayos lang. Basta andyan siya pagdating ng Pebrero. Doon kasi namin makakalaban ng New Zealand at Australia. Kaya kakailanganin talaga namin siya noon. So bali lumalabas mga ka-playoffs, mas mabigat yung February window. Sa unang window kasi sa Nobyembre, kalaban nila ang Guam ni Jericho Cruz. November 28 po yun. Dadayo sila. Tapos December 1, Guam naman ang dadayo dito sa Pilipinas para sa kanilang nakasked na ikalawang bakbakan. Sunod yan sa February na. Second window na po yan. Kalaban nila ang New Zealand sa February 26 at Australia sa March 1. Dito gaganapin yan sa atin ha. Sa third window, dadayo naman ang Gilas Pilipinas sa New Zealand. Sa July 3 po yan at Australia sa July 6. Ito, mabigat na naman itong dalawang dayo na to dahil ang bibigat nila ng Aussie at ng New Zealand, di ba? Pinulbos nila pareho ang Gilas sa Asia Cup kaya tingin natin mahirapan sila dito. Kaya siguro, ganun yung sinabi ni Dwight. Kailangan nila si Kai Sotto sa February window ng qualifiers. Hindi naman natin sinasabi na hindi mabigat ang hamon na ibibigay ng Guam. Pero base kasi sa resulta ng Asia Cup, mahirapan talaga ang Pilipinas. Unang-una, yung New Zealand, kinapos sila sa Asia Cup versus Iran. Kaya sigurado, ibubuhos nila ang lahat para maungusan ulit ang Gilas Pilipinas. Idagdag na rin natin siguro na kabisado na nila ang galaw ng grupo ni Coach Team. Kaya parang sa tingin ko, hindi na sila mahihirapan tansyahin yung bakbakan. Sa panig naman ng Australia, dayo din yan ha, wala tayong masabi dito dahil sobrang tinambakan nila ang Gilas sa Asia Cup. Hindi na sila nakalamang sa bakbakan na yun kaya mahirap magbigay ng anumang opinion tungkol dito. Siguro nakikita lang nating pagbabago is posibleng andito na si Kai Sotto kumpara sa Asia Cup na hindi siya nakasama sa hanay. Problema, sobrang athletic ng Australia, kaya mahihirapan talaga sila dito. Kung aminado si Dwight Ramos na kakailanganin nila ang presensya ni Kai Sotto sa laban ng Gilas sa mga bansang Australia at New Zealand, kaagad namang dinispatcha ni Miss Erica D ng SBP ang issue na gagawin naman ng Team B ng Gilas Pilipinas ang binubuo ni Coach Norman Black para sa SEA Games. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Miss Erica D sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Hindi talaga
pareho pa rin naman yung programa. Medyo tricky lang talaga ang SEA Games kasi hindi ito bahagi ng FIBA calendar eh. Ibang tournament talaga yan. Malinaw yan ha, walang Team B na binubuo at bubuuin. Yun yung mensahe ni Miss Erica D. May programa kasi at yung programa na yun, tatagal siya ng 4 na taon. So ngayon, nasa unang taon pa lang sila ng programa. So mahaba pa ang panahon ng programang sinimula ni Coach Tim Cone. Balikan natin ng SEA Games. Dito kasi champion ng Gilas. Yung Gilas na sumabak dito, iba rin sa ginamit ni Coach Chot sa World Cup, di ba? Kaya parang wala talaga silang planong bumuo ng isinisigaw ng ilan nating mga kababayan na bumuo ng Team B. Well, kung tutusin, ang hirap bumuo ng ganun. Parang magiging dalawa ang focus mo kung ikaw ang SBP, ganun din ang coaching staff. Para sa akin, maliwanag ang rason dito. Hindi siya FIBA event, kaya walang dahilan para pagbigyan ng kanilang mother team ang ilang player ng Gilas, lalo na yung naglalaro overseas. In short, mahihirapan talaga ang coaching staff na buuin ang grupo na sumabak sa Asia Cup. Kaya kakailanganin talaga nilang bumuo ng ibang team sa pamamahala ni Coach Norman Black. Yun lang yun. Walang issue at walang ibang dahilan. So guys, maraming salamat.